Papa set the bar so high, kaya ang hirap magjowa. Isang pinagpalang araw po sa iyo, Kuya Dan, at sa lahat ng viewers ng program mo. Ako po si Jennifer ng Dasma, 24 years old. Single pero masaya. Papa set the bar so high, kaya ang hirap magjowa. By the way, Dan, sumulat ako para batiin ng happy 37th wedding anniversary ang parents ko na sina Mommy Rose and Daddy Ton. Kwento ko lang po ang nakakakilig na love story nilang dalawa. College barkada po sila before becoming BF-GF. Dating machiks talaga si Papa. Si Mama naman ay extremely mataray. Pero kahit ganun ang ugali nila ay matalik po silang magkaibigan. At ito ang naging matibay na pundasyon ng kanilang relasyon. Kilalang kilala nila ang bawat isa, Kuya Dan. They were each other's confidant and the rest was history. Growing up, nakikita ko kung paano tratuhin ni Papa si Mama. Mala prinsesa talaga. Papa would open doors for Mama and laging hinahawakan ng kamay niya para i-guide siya sa paglalakad. Every year, laging may 4 na bouquets of flowers during Valentine's Day. Para kay Mama, sa 2 kong sisters, at para sa akin. Hindi rin siya natutulog hanggang mag-alas 12 ng hating gabi para lang mabati kami during our birthdays. Laging nangangamusta, tumatawag, at nagsasabi ng I love you kahit sobrang busy niya sa trabaho. Good provider din po si Papa, Kuya Dan. Ang sabi niya sa amin, hanggat kaya niya, kung kailangan namin ay ibibigay niya. Gaya na lamang ng kursong napili ng mga ate ko sa college. Nagawa po niyang paaralin sa med school at ang isa naman ay culinary. May maliit po kaming construction business na pinapatakbo at pinapalago ng parents ko. Si Papa ang nagpakita sa amin ng kahalagahan ng oras para sa pamilya. At kung ano dapat ang tamang trato sa mga mahal mo sa buhay. Maaasahan mo talaga siya sa lahat ng bagay. Luto, linis, mag-ayos ng kung ano-ano sa bahay, gumawa ng mga projects sa school, kayang-kaya niyang gawin lahat ng kailangan namin. Nakakatuwa talaga si Papa kaya mahal na mahal namin siya. He is also artistic that he made all our calligraphy, drawing, and painting homeworks with us. As a girl dad, kahit maka 10,000 steps sa mall yan, walang reklamo. He would shop with us enthusiastically every time. Asahan mo, hindi ka iiwan sa mundo. Lahat may hangganan, asahan mo. Wala nang atrasan sa iyong bawat hakbang. Mapupuntahan, pangako kailanman, agad akong nandyan. Sang tawag mo lang. Bilang panganay ng Tres Marias at ang kawangis na kawangis talaga ni Papa, feeling ko I am his favorite. I know, junior niya ako, Kuya Dan. During my first heartbreak, mas galit pa siya sa ex ko. And he had a one-on-one talk with my ex nang hindi ko alam, which I found out a few years later pa. Simula nun ay sobrang mapili ko na sa mga lalaki. Pag may nagtatanong nga sa akin kung bakit I have high standards, ang lagi kong sagot ay, I demand what I can give and my dad has shown the traits which I consider a bare minimum for a great person or partner. Sobrang swerte talaga namin kay Papa, Kuya Dan. Dear Papa, bakit ba naman kasi masyado mong ginalingan? Ang hirap tuloy maghanap ng kagaya mo or hihigit pa. But I thank the Lord kasi hindi man ako swerte sa love life, sobrang swerte ko naman sa pamilya. Alam kong may pagkakataon na nakakaramdam din ng pagod si Papa pero hindi niya pinapakita sa amin yun. Pagdating sa amin, ang best niya ang lagi niyang binibigay. Pag may problema naman po ay open din naman sila ni Mama sa amin.
malaki ang respeto namin sa kanila. Kuya Dan, aware kami sa lahat ng hirap at sakripisyo nila para sa amin. Hindi naman talaga ganun kaperpekto ang parents ko, lalo na si Papa dahil may time rin talaga na he clamps up at hinahayaan lang namin siya. Tao lang din naman siya napapagod. Pag okay na, nagkukwento rin naman siya kung ano ang naging problema. Alam ko kung gaano kalaki ang pressure sa lahat ng padre de pamilya na dapat steady lang parati kasi sila ang default support system ng family. Kailangan hindi makita na struggling or manghina kasi more often than not, pag may challenge sa bahay, siya ang takbuhan. Dapat steady, dapat dependable, dapat immovable, dapat stoic. Kaya isang malaking thank you po sa lahat ng responsableng tatay na nakikinig ngayon sa programa mo, Kuya Dan. Mahal po namin kayo. Muli, happy 37th wedding anniversary po sa parents ko, Mommy Rose and Daddy Ton, and advance happy Father's Day na rin po. Ang kwentong ito ay kwento ni Jennifer. My father told me when I was young I would be someone someday, that I could reach for all my dreams if I believed. If I believed, he told me not to be afraid of what the world would bring. Just stay the course and let your soul sail away, and just believe. Yes, just believe. Thank you, Papa. Thank you so much, Jennifer, sa pag-share ng iyong kwento dito sa Love Letters. Kwento mo kay Dan. At wow, iba naman to, no? Sobrang heartwarming naman ng kwento mo dito sa amin para sa araw na to, na talaga namang hindi lahat ng kwento laging malungkot, no? Or may drama. Ito naman parang punong-puno ng pagpapasalamat, no? Ng appreciation sa kanyang tatay, na talaga namang saludo naman po ako sa inyo, Dad. Sana all, mapapasana all ka na lang, no? Kasi aminin natin, hindi lahat ng tatay ay katulad ng tatay nito ni Jennifer. So, sa mundo natin, no? Sa realidad, mas madalas yung parang kabaliktaran ng tatay ni Jennifer. Pero wag din natin naalisin sa isip natin na hindi lahat ganun, no? Merong nag-exist na katulad ng tatay ni Jennifer, at alam ko marami rin sila. And siguro ito na rin yung time na bigyan natin sila ng recognition, katulad ng ginawa ni Jennifer, no? Sobrang proud siya, no? Parang pinagsisigawan niya talaga kung gaano kabuti itong tatay niya, kung bakit sobrang taas ng standards niya dahil nga dito sa tatay niya. And kung ikaw ganun din, no? Kung ganun din yung nararamdaman mo para sa father mo, walang dahilan para hindi mo siya ipagsigawan sa mundo. Or alam mo yun, simpleng post, no? Or simpleng, kahit hindi mong i-post actually, kahit sabihin mo personal sa kanya na, Dad, Papa, thank you so much. Alam mo, sobrang na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo para sa akin, para sa pamilya natin. I love you so much. Feeling ko, kahit yung, di ba yung mga tatay, parang hindi sila showy sa emotions nila. Feeling ko kahit hindi showy yung tatay mo, pag sinabihan mo ng ganun, maiiyak, no? Kasi yun talaga yung image ng mga tatay, no? Ng mga lalaki na parang okay lang ako, wag niyo akong intindihin, kaya kong sarili ko. Pero deep inside, no? I know kasi lalaki din ako, no? Deep inside, gusto namin yung naririnig namin yung appreciation mula sa mga mahal namin sa buhay, lalo na siguro pag nagkaanak ka na, no? Gusto mong marinig yung mga ganung bagay na hindi mo talaga siya hinihingi, no? Hindi mo talaga siya harap-harapang sasabihin na, uy, grabe, appreciate mo naman yung ginagawa ko para sa inyo. Kasi hindi yun yung image ng mga lalaki, no? Hindi yun yung image ng tatay. Kasi parang default nga, tama yun, default, diba? Parang understood na dapat na ikaw magpo-provide, no? Ikaw yung pinakamaasahan. Pero dapat
default din na alam natin kung paano magpasalamat sa kanila. And saktong-sakto itong sulat ni Jennifer, no, mag-happy. Magpo-Father's Day sa linggo. This Sunday ay celebration ng Father's Day sa buong mundo or sa Pilipinas, di ko sure. Pero dito sa Pilipinas ay Father's Day, so happy Father's Day po sa inyong lahat. Mga magigiting na tatay, sana ay bigyan pa kayo ng lakas, no, araw-araw para magampanan ninyo yung tungkulin ninyo sa pamilya, para maging masaya yung pamilya ninyo, no? Sana bigyan pa kayo ng wisdom, ng strength, ng mas marami pang blessings para ma-share nyo sa bawat miyembro ng pamilya. And syempre, mabatiin ko na rin ang tatay ko, si Noel Capucion. Happy Father's Day sa'yo, Daddy. Daddy, di ba? Yung tawag sa kanya, Daddy, kung ano man tawag ninyo. Happy Father's Day. And sobrang feel good lang ng letter natin, kaya gusto ko nang tapusin doon, no? Para sa lahat ng mga tatay na talaga namang tinataguyod ang kanilang pamilya, ito po ang tatandaan ninyo, thankful po kami sa inyo, no? Hindi man namin lagi nasasabi, deep inside, masaya po kami na ganyan po kayo. Kasi again, hindi lahat ganun. So, sa mga hindi naman ganun, may oras pa para magbago. Okay? Maraming salamat again, Jennifer, and maraming salamat again sa lahat ng tatay na talaga namang nagiging super tatay para sa kanilang pamilya. Kung meron ka ring storya na gustong i-share, isend mo lang sa aking Facebook account, Dan Capucion, or sa aking Twitter, @Dadanthology, at babasahin ko yan dito mismo sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Hanggang sa muli, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, Kwento Mo Kay Dan. Bye! Happy Father's Day! Mapapauwi